So, ayun po mga ka-natives, no. Uunahin po natin ipakita yung sa may madre. Yan po, kinakayos ko po ito para po maging pantay. Kasi po yung kawayan po natin, hindi po sila lahat pantay eh. May mga bali-bali ko po yan. Kaya, ayan, dinidiretso po natin. Kaya kayasan po natin para maging pantay siya. Kabilaan nyo po yan. Sisipatin nyo po yan mga ka-natives. Hindi po pwedeng one side lang po ang pagtapyas dyan. Kailangan baliktaran para makita nyo, magiging diretso. Ayan po mga ka-natives. Tingnan nyo po maigi. Medyo pumantay na po siya. Medyo diretso na po siya. Pansinin nyo po yung may guhit mga ka-natives. Yan po yung gagawin ninyong pinakaulo. Pong naka-curve sa ibabaw, yan po yung gagawin ninyong ulo. So, ito na po yung apat nating madre mga ka-natives. Naihanda na po natin. Tapos po, pagpapantay-pantay naman po natin yan. Pagtatapat-tapatin natin. Ayan. Gaya nito mga ka-natives. Para pagka kinabit natin surelas, maganda siya. Lalapat siya. Yan pong hinahawakan ko na to ay yung ibabaw. Kailangan po, kung ano po ibabaw nyo, yun din po yung ibabaw nyo sa kabila. Yan, dapat hindi kayo magkakapalit mga ka-natives. Tsaka yung mas curve sa ibabaw, yung parang naka-letter C, yun po yung pipiliin nyo. Huwag nyo babaliktad yung parang naka-smile. Huwag po, piliin nyo po laging ibabaw, yung nakaumbok sa ibabaw. Yan po. Ngayon naman po, susukatan naman po natin yung ating madre. Bali, ang mga brace natin, G's ng G's po ang sukat niyan. So, 10, 20, puro G's po yan. Hanggang makarating kayo sa dulo. Depende kung ano yung ilanan yung gagawin nyo. Basta G's yung pinaka-brace po niyan mga ka-natives. Inches po ang gagamitin nyo ha mga ka-natives. Yan. So, tatluhan po ang gagawin natin. Bali 10, 20, 30, 40 hanggang 50 po yan mga ka-natives. Tapos po mga ka-natives, pagtapat-tapatin nyo lang po yung mga may guhit ninyo. So, hindi na kayo maliligaw sa ibabaw ninyo o yung pinaka-ulo ninyo. Kasi makikita nyo may mga guhit na yan. Yan, di nyo na yan mapagbabaliktad mga ka-natives. Ang susunod naman po natin ay lalagyan nyo na po ng mga pako yung guhit nyo para mamaya pag pinasok nyo yung surelas o yung pinaka-brace nya, baon na po kagad, mabilis nyo nang mapako. Ayan, so lalagyan ko na ng pako yung mga guhit. Yan. Bali, tatluhang butas po yung gagawin natin sa ating kulungan. So, 60 inches po yun. I-divide lang po natin sa tig 10 inches. So, ayan po, nakaready na po yung ating mga pako. Lalagyan na lang po natin ng surelas o yung pinaka pang brace. So, ito na po yung ating pang brace o yung surelas na tinatawag. Yan po, pine-prepare na po natin. Pinapakita ko lang po, tinatapat ko po sa mga bawat pako para alam nyo po. Gaya din po ng madre, piliin nyo po yung nakaumbok yung sa ibabaw kung paling po yung kawayan. Kung diretso naman po, walang problema eh. Pero kadalasan po kasi paling po yung ating kawayan. Kaya piliin nyo po yung mas nakaumbok sa ibabaw. So, yun po, kakabit na po natin yung surelas. So, makakapan nyo naman po yan kung magkapantay eh. Kapain nyo lang po yan. Yan, tsaka nyo ibaw yung pako. So, pag ako po nagkakabit ng surelas, inuuna ko po dun sa may gitna. Doon po kasi ako mas komportable at nadadalian. Kayo po, depende po sa inyo mga ka-natives kung saan mas madali para sa inyo.
pag nagpako po kayo ng ganito mga ka-natives, doblehin nyo na po kaagad. At nga pala, ang ginagamit naming pako dito ay yung finishing. Uno media o kaya D2 po na finishing na pako. So, ayun po mga ka-natives, halos na ikabit na po natin yung 5 sorelas sa unang bahagi. Yung pong kadugtong, ikakabit na rin po natin. So, ayan po, tinatapat ko na po, pinapakita ko sa inyo yung 5. So, ganun lang din po yung procedure mga ka-natives. Mas madali na lang kasi naikabit na natin yung unang 5 sorelas eh. So, tatapat nyo lang uli dun sa may inyong tinandaan na markings na may lapis. Ayan, so uunahin ko ulit yung sa gitna kasi doon ako mas nadadalian eh. So, bali, dalawang ganito po yung gagawin natin mga ka-natives. Dalawang beses nyo pong gagawin ito. Isa sa ibabaw at isa sa ilalim. So, ayan po. Buo na po siya. Ayan, tingnan nyo po. Pantay-pantay po dapat yung mga sa ibabaw natin. Para po pag kinabit po natin yung sahig, diretso rin po. Hindi po siya malalim. Kaya po, mas pinipili natin yung mga nakaumbok. O yung diretso. Kasi kadalasan po sa kawayan, medyo paling po yan eh. Opo. Pero meron pong iba, yung mga magagaling po sa kawayan, sigurado diretso yan. Paalala lang po mga ka-natives, hindi po ako professional sa paggawa ng kulungan. Ito lamang po ay base lamang po sa aking kakayahan. Sana po makakatulong din po sa inyo. Bali mga ka-natives, na-frame na po natin yung dalawang kakapitan ng sahig. Ngayon naman po, ipe-frame naman po natin yung sa gilid. Mga ka-natives, dapat po yung kurba niya papalabas. Parang kagaya na sa guhit na yan. Pagka po nagpe-frame po kayo ng poste. Para hindi po magiging piki. Huwag po papaloob yung kurba ng poste. Dapat po papalabas po. So, dito naman po, gagamit tayo ng 1, 2, 3, 4 na pang-brace para dito sa ating panggilid na poste. Yan po. So, ganun din po ang proseso dito. Pagpa-partner rin din po natin. At wag nyo din pong pipiliin yung nakatuwad. Kailangan po yung nakaumbok po yung pipiliin ninyo sa ibabaw. Pagpa-partner rin nyo po yan mga ka-natives. Yan o, ganyan. Para yung sahig nakakapit dyan ay nakataas, hindi siya palalim. So mga ka-native, ito nga pala yung mga pakong gagamitin ulit natin. D2 na finishing at D1 di finishing, 1 media at 7/8 na pako. Pansahig naman po natin yan gagamitin mga ka-natives. So ang procedure dito mga ka-natives, nakuha na po natin yung magka-partner o yung halos magkasing sukat na sorelas. Ngayon naman po, babaunan na muna natin ng pako to para pag binaon natin sa kawayan, konting pukpok na lang, nakabaon na. Yan. Para hindi na po tayo mahihirapan mga ka-natives. Bali nga pala mga ka-natives, ang sukat ng ating dingding ay 22. Kaya
Mula sa poste, sa ibabaw, susukat tayo ng 22. Doon natin ikakabit yung pangalawa nating surelas. Yan, sukat lang tayo. 22 po mga ka-natives mula sa ibabaw. Yan. So, ayun po mga ka-natives, ay kakabit na po natin yung ating surelas sa poste. Basta, piliin nyo lang po yung nakaumbok na yan. Yan po lagi yung ibabaw natin. O. Tapos naman po, sasalitin nyo lang sa gilid at saka sa ibabaw kung pantay na. Yan, may nakaabang na po tayong pako. Pupukpukin na lang po natin yan. Babaw na po yan. Hindi na po kayo mahirapan. Kasi ang kawayan, tumatalbog po yan. Hindi po yung kagaya ng mga lumber na hindi tumatalbog. Kaya binabaunan ko na po. Yung iba magagaling, kayang-kaya po nila. Tayo, hindi naman po tayo ganun ka-professional. Inaaral pa po natin lahat ng bagay dyan sa kawayan. Yan. So, nailagay na po natin yung unahan. Yung sinukat natin 22, ilalagay na rin po natin. Doon lang po kayo sa may ilalim. Ayan. Tapat nyo lang po doon sa ilalim mga ka-natives ha. Ayan. Diyan po. So, pag naipako na po natin to mga ka-natives, diretso brace naman po ang gagawin natin. Sa brace naman po natin mga ka-natives, pumutol lang po kayo ng 26 inches. Tapos, ngayon naman po, iiskwalahin natin yung poste natin. Susukatin na, iiskwalahin natin pasukat. Yan. Kadalasan po, 30.5 po yan o 31 naglalaro. So, dapat, kada kanto nyan, tig 30.5 po. I-adjust nyo lang po yan. Yan. Hindi ko na po mapapakita sa video pero ganun po ang magiging mangyayari yan kung susundin nyo yung sukat na ginagamit ko. So, kung naiskwala nyo na po mga ka-natives, pwede na po ninyong ikabit yung ating pinutol na brace. Yan. Pag na-confirm na po natin na iskwala na po sila, yung kabila po ilalagay na rin po natin yung surelas nila. Itatapat lang din po natin sa naunang surelas. So ayan, naikabit ko na yung isang surelas. Ganun na ganun lang din. Gagayahin nyo lang yung una nyong ginawa. Madodoble lang yung brace nyo. 22 din, ayan. So, presto, ayan na po mga ka-natives, yung guide ninyo para sa poste. May gayahan na po kayo. So, hinanda ko na po yung dalawang poste mga ka-natives na gagamitin natin. At yung dalawang madre na gagamitin natin mga ka-natives. Dalawang poste, dalawang madre. Ito na po yung gagamitin natin mga ka-natives. Titignan nyo lang po kung ano yung ulo nyo dito yung merong nakaumbok. Yan yung ginamit natin una. Oo, yun yung sinasabi ko sa inyo, dapat yung nakaumbok, yun yung pinakaulo ninyo. Huwag kayo magkakabaligtad kasi mahirapan kayo magkabit ng sahig. Bigla na lang aalon po yun. So ayan, ikakasa na natin yung poste. Ganun lang din po, sasalat-salatin nyo lang po kung pantay-pantay na po siya. Sasalatin nyo lang po yan. Yan. Kung baga dito, ikakasa na natin yung dalawa nating madre at saka yung dalawang poste. Ipapantay na natin sila tapos papakuin na natin yan.
So naitayo na po natin mga ka-natives yung ating pong frame. Dinodoble ko lang po ng pako para po walang kumalas pag nilagyan natin ng sahig. Matibay po siya. Kasi sigurado po mga ka-natives, kakaldag-kaldag po yan. Dahil kawayan po yan. So naghanda na po ako ng pambrace natin mga ka-natives. Pumili lang kayo na medyo makapal-kapal na kawayan. Tapos pinuputol ko po ito sa 26 inches po. Tapos mga ka-natives, nakita nyo magkaharap at talikod siya. Tatapyasan ko lang siya sa isang gilid. Yan. Para hindi po siya lilitaw pagka pinako na natin siya doon. Makikita nyo rin po mamaya. Yan. Tapyasan nyo lang po ng konti yan. So, tignan nyo pong maigi mga ka-natives. Magka-partner po yan, magkatakloban po yan. So, ikakabit na po natin mga ka-natives yung ating brace na ginawa. Yan. So, pansinin nyo po yung ginawa natin tapyas. Para po yan dyan. Para hindi po siya sumobra. Hindi na kayo maglalagari. Naka-ready na po siya. Tsaka sinasagko ko na po yan doon sa may isang brace para hindi na siya talaga gagalaw. Bali, babaunan na muna natin siya ng pako. Pati po dito sa kabila, kakabit na rin po natin yung brace. Ganon din po ang procedure sa kabilang bahagi, kabilang side. Parehas lang din po dito. So, ayan, nabubuo na po yung frame natin, mga ka-natives. Ngayon naman po, susukatin din po natin. Kagaya nung ginawa natin dun sa may poste kanina. Iiskwalahin din natin pasukat yan. Kailangan kung ano ang sukat nung padiagonal nung isa, ganun din po yung sa kabila. Para malaman natin kung naka-iskwala siya. Yan. Pero yung pong brace na nakadikit sa may poste, hindi pa po yan nakapako kasi nga po i-adjust pa po natin, i-iskwala pa po natin. Pag nakuha na po natin yung iskwala nya, tsaka pa lang po natin i-fix yan. Kagaya nyan, nakuha na po natin yung iskwala, pwede na po natin siyang ipako. So pare-parehas lang din po sila ng procedure mga ka-natives pag po nakuha nyo na yung tamang iskwala nya. Tapos po yung pinukpok nyo na pako mula sa loob, lalabas po yan, kaya po tutupiin po natin yan. Yan po. So ayan na po mga ka-natives, buo na po yung frame natin para sa paggawa natin ng kulungan ng manok. So ayan na po mga ka-natives, nakita nyo naka-ready na po yung ating frame. Ready na to para sa higa natin. At yung nasa ibabaw naman po na ito, yan po yung pansasahig natin na pinutol na natin pang 5 feet. Okay. Bali ito yung ginamit, ito yung pinutol natin na 5 feet. Yan, pakita mo dyan. Ito, hanggang dito. Yan. Ito yung pinutol natin 5 feet. Kaso lang, dito kasi may, pakita mo to dyan, merong poste, tsaka ito, yan, may poste. Kaya ang gagawin natin dyan, puputulan natin hanggang dito, dyan, paki-close up dito, yan, lapit mo, yan, putulan natin dyan, yan. Pagka di mo makita, pinito mo lang dito, yan, puputulan natin dyan. So yan, putulan natin. Fit na siya. Ayan o. Ganyan. Fit na siya. Dito. Pakita mo.
gagamitin palang pako ganito. Yan, nakikita ba dyan? Pag di mo nakikita, ganyan yung screen. Okay. Bali yung pako po na yan, 7-8 po yan. Per box po ko yan kung nabibili. Pero pwede rin kayong gumamit ng pakong D1. Bali itong pangalawa ganun din, sukatan nyo dito, tapos nagarian nyo. Yan. Poste sa poste yan. Tapos yung spacing nyo, pakita mo dyan, yung spacing nyo, ito lang yung space nyo. Hindi pwedeng, hindi pwedeng malapit, hindi naman pwedeng malayo. Ito po yung basihan para makita nyo yung tamang spacing. Yan, ganyan po. Yan. Gamitin nyo lang po mga ka-natives yung thumbnail ninyo para sa spacing po. Yan, ito espasyo, ayan o. Ito, yan, yung thumb mark na yan. Hanggang doon sa dulo pag makarating kayo, yan o, is yan dito. Laging ito yung guide nyo. Ayan. Okay, so ito yung pangatlo natin. Medyo pakita mo dito dyan, alanganin, pakita mo to dito, sagkuna kasi yan, sagkuna dyan. So masyado naman malaki yung space. So ang gagawin na lang natin, isasagad na natin dito. Yan, para po may dikit natin kasi dito sumasagkuna siya eh. Sagkuna oh. Kailangan diyan na lang natin siya ilagay. Tapos dito na lang tayo magpuputol sa dulo. Dito. So putulan natin kahit hanggang dito. Okay, hanggang dito pwede. Para sakto na siya. Yan. Bali ito yung sinukat natin na 5 feet. Ayan o, 5 feet. Sakto na to, hindi na tayo magpuputol kasi hindi naman to yung may tatamaan na poste. So ayan, dire-diretso na tayo nyan. Lagyan nyo muna ng pako, pakuhan nyo muna, tsaka nyo spacing. So ayan na po mga ka-natives, nabuo na natin yung ano nya, sahig. Ayan, ganyan. Puro spacing lang yan, puro ganito lang. Ayan, pantay-pantay po yan. Ayan. So susunod naman po natin itong ibabaw. Yan pong ibabaw naman po ang isusunod natin. Bali ito, sakto na to lahat. Puro 5 feet na po ito. Puro sakto na to, 5 feet. Wala na kayong puputulin dito. Kabit na lang kayo ng kabit dito mga tips. Ayan po mga ka-natives, tapos na po yung sahig natin sa may ibabaw. Parehas lang din po yan ng nasa ilalim, yung
spacing nyo, yung thumb finger po ninyo ang gamitin nyo. Susunod naman po natin mga ka-natives yung division po. Susukatin lang po natin yung taas nito mga ka-natives. Yan po. Ang sukat po niya ay 20. So, susukat po tayo sa 4x8 na plywood ng 20. Tapos po, hahatiin natin yun sa dalawa, mga ka-natives. Yan. Bali, gagamit tayo nitong dalawa na to. Ito yung magiging sagpuan natin. Pero, papakuha na muna natin dito. Yan lang din po yung pangsurelas natin mga ka-natives. Nilalagyan ko na po ng pako yung surelas kasi po pag po nasa ibabaw minsan tumatalbog po yung kawayan. Mas madali po ditong baunan na para mas madali nang ipokpok dun sa may sahig mga ka-natives. Yan yung mag-isagpuan natin. Tapat nyo lang dito. Oops, hindi tumama. Ito na yung pinutol natin sa plywood. 48 yan. Tapos yung kanina putulin natin to ng 20. Putulin natin yan ng 20. Ito na po yung naputol natin pang division mga ka-natives. Tapos lalagyan din po natin ng gatlayan para po ma-shoot po dun sa may surelas. Yan po. Babangga po kasi yan pag di natin kinat dyan. Yan, kaya lalagyan natin ng ganyan. Kakata natin. Dito po siya babangga mga ka-natives. So, sa gilid na yan. Yan. Bali, ito na yung nakat natin. Ayan o, yung nakat natin. Tapos, shoot na siya. Pakita mo dyan, buka. Ito yun. Yan. Ngayon. Ngayon pong nailapat na po natin yung division, lalagyan po natin siya ng pako. Pansuporta lang po. Kahit dalawa lang po o tatlo. Ganun lang din po sa kabila mga ka-natives. Pakuan nyo lang din po. Ito naman po yung tinilad natin na pang dingding. Yan po, pinagtapat-tapat na po natin yung buko niya. Sa isang kawayan, binubukod-bukod po natin yan para magkakasama yung buko. Para po maganda rin po siyang tignan. Ayan po mga ka-natives. Ngayon po, iipitin po natin yung ating division para po matibay po siya. Ayan po mga ka-natives. Ipit na po yung ating division. Matibay na po pagka ganyan po, pagka naipit na po yung division. Ganito lang din po ang gagawin natin proseso sa mga natitira pa po. Ayan po, nalagyan na po natin ng ipit yung ating mga division. Ayan po, mas na nyo po, matibay na yan, matigas na po yan.
Hindi kagaya ng pag walang ipit, malambot po yung division nyo mga ka-natives. Yan o, tigas po nyan. Pagkatapos po ng proseso ng pag-ipit natin sa division, ngayon naman po, pwede na po natin silang dingdingan. Pero po yung dingding ko po, o dingding na gagawin natin, per kawayan po kasi ginagawa ko para po yung buko, magkakasama po siya. Para kahit papano, magandang tignan. Tsaka po, dikit-dikit po kung maglagay ako ng dingding para sarado talaga. Tsaka mas matibay. Tsaka po dito pa lang po sa baba, pinapakuan ko na para pag akit ko po dun sa may itaas, pukpok na lang po ako ng pukpok para mabilis din po. Pansin nyo po mga ka-natives, pukpok na lang po ako ng pukpok. Kasi po niready ko na po dun sa may baba pa lang, nilagyan ko na ng pako. Ganon din po yung gagawin natin sa may ibaba. Iaayos ko na lang po yan yung ganyan no. Tapos yun, ipapakuan ko na po siya. Mas mabilis po ang proseso pag ganun po. Sabi ko, tingnan mo, hindi siya masagwa, hindi siya punta-punta kung saan-saan, isang straight line lang. Ayan. Ayan siya. Hanggang doon sa dulo, magiging ganyan siya. Ito na po yung nadingdingan natin mga ka-natives. Bali, tapos na po nating dingdingan mga ka-natives. Ngayon naman po, gagawa naman po tayo ng pangpintuan. Yan, magpuputol na po ako ng pangpintuan. Pumili lang po kayo ng medyo makapal na pang-brace sa pinto. 8 po ang sukat, 8 inches po ang gawin ninyong sukat po. Okay. Ngayon naman po, titila rin naman po natin yung pinutol natin na 8 inches. Pagmasdan nyo po mga ka-natives yung pagkakatilad ko, halos ganyan lang po yung gawin yung tilad pag ginawa nyo yung sa pintuan po. Bali, magtitilad po kayo ng 4 na piraso kada pintuan. Para hindi nagagalawin. Pag nagbibideo kasi, ayan na po yung naputol nating 4 na pang-brace sa pintuan ng kulungan. Ngayon naman po, susukat naman po tayo ng 4 cm mula doon po sa may brace. Yan. Sa ilalim niya.
Yung pangalawa naman po, susukat naman kayo ng 16 cm. Ako po kasi nasanay na ako sinusukat ko eh. Pero yung mga iba po mga biyasa na, tingin lang po yan. Kabisado na nila yan. Ito lang po yung way ko na mai-share mga ka-native. Sana po makakatulong pa rin po. Tapos, mula dito, nilalagay ko dyan, 27. Mula dito, 27. Yan, sukat ko dyan. Yan o. 27. Kaya 28. Tatansyahin mo na lang. Patay ko lang, makikita ko na yun. Kita mo sino ka? Tagis, pakita mo sino. Ayan. Pantay mo lang. Ganyan. Tapos, bagtong mo na yan. Yan. Yan mga kapatid. Okay, okay lang. Buksan mo lang. Pantay mo lang. Lagi rin. Sabihin mo. Ano ba? Mahiya. Yan pong kinakabit natin na pangpinto mga ka-natives. Yan lang din po yung pandingding na nagagamitin natin. 22 din po ang sukat niyan. At lahat po ng pinapako po natin yan, dinodoble ko po yan. Para po matibay, hindi po siya kakalas. Oo, mga kalakal. Ang Tuwang lang. bituan ng... Bituan lang. Tungo sa mga online tabo. Ito ang mga bituan na tungo sa tabo. Yes. Tapos, cut mo muna. Puputo lang kayo ng 16. Tsaka, wala dyan. 28. Ayan, puputo tayo. So, ayan. Pumutol na ako ng kasukat dito. Ayan o, 16. Para hindi ako magpuputol ng isa-isang piraso. Ayan, pinutol ko na yan dyan. Sakto na yan. Tilarin ko na lang. Tilarin na lang na mahal yung vloggeries. Paano pagtilaan? Ano lang. May tao yan. Ayan, ganyan po ang tamang pagtilaan. Tilas. Kailangan medyo may pwersa ng konti. Medyo sa kapag mamahal. Ganun ba? Ganun. Ito ang problema dito. Kailangan suwatin mo natin. Baka mamaya eh. Yun. Sakto. Sakto naman ito. Parang sinukat. Sinukat talaga. Yan pong kinakayas ko po na yan. Yan po yung sinukat ko kaninang 16 cm at 28 cm. Para po isasalpak na lang po. Vloggeries, tatapat lang natin yan dyan. Tatapat lang natin dito. Vloggeries. May tao. Tao yata. Wala ba? Wala.
natives, may pintuan na po tayo ng kulungan ng manok. Ayan, tamo. Okay ba? Tulog. Para matibay. Ito, pakita mo. Para malakas. Bali, yari na po yung mga pintuan natin mga ka-natives. Sa pagkakabit naman po nito, isesentro nyo lang sa gitna. Yan. Tapos, pagka nakasentro nyo na, papakuan nyo lang. Pero wag nyo ipipix kasi babaklasin din natin yan mamaya eh. Yan. Ganun lang din po yung gagawin natin sa dalawa pang pintuan po. Sa sentro lang din po natin yan. Ayan na po yung tatlo nating pinto mga ka-natives. Naikasa na po natin. Pagkakabit po natin ng pinto mga ka-natives, yung dingding naman po, uumpisahan po natin to nakadikit po sa pinto paatras. Kaya po uunahin natin yung nakadikit sa pinto kasi po yun po yung magsisilbing guide ng pinto. Hindi po kasi siya pwedeng maging maluwag, hindi po siya pwedeng masyadong masikip. Kaya doon ko po inuumpisahan para tamang-tama lang po yung spacing niya. Ayan, tatanggalin na po natin mga ka-natives yung pinto para ikakabit na po natin yung tapal. Tatandaan nyo yung una nyo tinanggal, ganun nyo din kakabit. Dito nyo rin ikakabit. Nabati ko nga pala si Joe, papakabait na tao niya. Hindi masama. Papakabuti niya si Joe. May pa-shoutout pa, no? Gusto nyo nga pala ng mga pusa, i-message nyo lang, Jess Paulino. Napakaraming magagandang breed yan. Ayun lang. Tayo. Sa may brace dito. Yan yung sasapulin. Tapos gagamitin yung pako. Uno medya lang. Tapos ganun din dito. Tapatan nyo lang din sa brace. Yan. Mga native basic lang yan. Hindi na kayo pwede na kayo mag DIY nung kulungan ng manok nyo. Kahit kulungan ng kalapati siguro pwede. Pwede kaya kapag kulungan ng kalabaw yan. Ayun lang. Dapat puputol ka ng isang buong kawayan na nasa lupa.
almost 100% na po mga ka-native. Yari na po yung ating kulungan. Ngayon, pinapatapalan ko na lang po sa aking kasama para po matapos na po. Lahat po yan, taas, ibaba, nilalagyan po natin ng tapal para po maproteksyonan yung ating mga dingding, hindi agad magkalasan. Okay. Yung mga ka-native, nilalagyan din namin ng tapal dito sa mga bawat gilid para walang palag. Lalagyan nyo rin po ng tapal yung ibabaw mga ka-natives. Lagyan mo na maliliit dyan. Lagyan din natin ng tapal. So, ito na po yung finish nating product mga ka-natives. Ayan po, tingnan nyo pong mabuti. Yan po yung nagawa natin. Maraming salamat po sa panonood mga ka-natives. At sana po meron po tayong natutunan kung paano gumawa ng kulungan ng manok. May nakuha po sana kayong idea. Makakapag-DIY na po kayo ng kulungan. Mga ka-natives, kung natapos nyo po itong video ko, sana po pa-support naman po. Magpa-like ng aking video at magpa-subscribe at pa-share na din po mga ka-natives para po mas marami po makapanood. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po mga ka-natives.